Hello mga kabibigo! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTubers sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak at with evidence ako ano na naman itong bagong pasabog ni Miss Cathy Binag. Sa bagong interview niya ni Maharlika ngayong araw na ito, may bago siyang pasabog. Oo mga kabig, coming from the mouth of her ex-husband na si Tony Boy, kasama ang mga best friend ni Tony Boy, na hindi pala sila pabor ni Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente. Pinatakbo lang, it's because gustong umupo at gustong mangurakot. Ganun ba kabibig? Naku, panoorin natin ang videong ito, ang mga bagong pasabog ni Miss Cathy Binag. Lahat ng baho talaga, hinay-hinay na ibinigay ni Miss Cathy Binag. Ang tanong, itong si Mr. Tony Boy, magsasalita nga ba? Nako, heto mga kabibig ha. I-share ko sa inyo ang video at let's analyze ha. Kasi grabe mga pasabog ni Miss Cathy Binag. Talagang nawiwindang mga kabibig. So eto na mga kabibig. Go. Gusto lang kitang iiwas, no? Kasi alam ko pwede ka nilang i-intimidate, pwede ka nilang kasuhan, pwede ka sintakin. At alam ng PSG yan. Sana nga yung PSG protect the people, please. Alam niyo po. Protect the people. With Bongbong Marcos, nung time na nandoon sa restaurant, na sumisingot siya, o sa iba pang mga pagkakataon, kasi maraming beses na pagkakataon, wala ka bang natatandaan, o ano yung natatandaan mo na somehow nagkaroon kayo ng conversation? Wala po talaga eh. Kasi ano talaga, parang hi-hello lang talaga siya. Kasi ganun nga siya, yun nga yung sinasabi sa akin ni Tony Boy, hindi siya basta nag-e-engage sa mga tao, lalo na kapag hindi niya kilala or close. Or maybe ako naman, naisip ko rin na siguro nasiraan na ako sa kanya, kaya ayaw niya ako kausapin. Kasi best friend niya si Sap, 'di ba? So, alam niyo po 'yun. So, baka ganun na rin, nag-iingat siya. Parang, kasi yung bago lang kami ni Tony Boy, ganun din yung ginawa sa akin eh. Yung mag-a-attend ako ng isang, yung get-together, sinabihan agad yung ibang tao doon na, oy, Tony Boy will bring Cathy here. Don't talk to that girl. She's nobody. So sabi ko, wow, talaga lang. Grabe ha. Don't talk to that girl because she's nobody. Grabe talaga silang tawag dito, mga alpusta ng tao. Pag walang posisyon, pag walang pera, pag walang proteksyon, nako, grabe. Mga alpusta, she's nobody. Di ba, napakamata pobre lang. You know, pero kamag-anak din yun eh. One of the relative din ni Sap, yung nagsabi nun, sa grupo na yun. So parang, siguro nga, kaya ganun sila. Kasi nga, siniraan din ako ni Sap. Na, di ba, nag-aaway sila magtsuhin. Ako yung reason. So, in a way, hindi ko rin sila masisi. Kasi, di nila alam eh, di ba? But, it's just unfair for my side. Kasi, wala naman akong ginagawa. Alam mo yun? Okay. Sabi mo, hindi kayo talaga nagkaroon ng parang conversation, hi, hello lang. Ano yung mga kinukwento na lang sa'yo ng iyong ex-partner? Well, ang kinikwento sa akin, hindi talaga siya pwedeng, nasasabi niya, mahirap yan, hindi siya pwedeng maging leader. Hindi siya pwedeng maging Sinabi ni Tony Boy Florendo? Opo, sinabi niya. Kasi, yun nga, paano magiging leader kasi hindi nga siya nahihiya nga makipag-usap sa tao, hindi makatagal, naiirita. Alam mo yun, parang, naiirita siya. So, ayaw niya. Parang kapag ini-interview nga, di ba? Parang umiiwas siya. Mabilis. Yung panahon ng yung kasagsagan ng eleksyon na kung saan grabe ka-friendly si Pangulong Bongbong Marcos, ipakitang tao lang yun. Yung hinihila yung kamay niya kahit nasasaktan, okay lang sa kanya, pakitang tao lang yun, para lang sa boto. Yung mag-speech siya, yung ang galing-galing mag-speech niya, kaya nga pangarap niya ng 20 pesos na bigas, puro lang talaga kalutangan yun. Yung parang nagsasalita na wala sa puso at sa isip, yung parang makuha lang ang boto, yung parang maniwala lang ang tao, 'di ba? So, kung mahiyain ang tao,
there's a possibility na kailangan meron siyang gawin para maging makapal ang mukha niya. Para na meron siyang confidence ba na humarap ng tao. Ano kayang ginagawa niya? Yung mga ibang tao kasi naglalagay ng coin sa sapatos, yung iba umiinom muna ng alak or ng Red Horse or ng Tanduay para may confidence. Ano kaya ang gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos nung panahon na yon? At ngayong presidente na siya, 'di ba? Kasi hirap makipaghalubilo, 'di ba? Please lang. Pag in-interview ko siya, actually lagi nagmamadali yan eh. Nagme-message yung mga alipores na, Miss Marlica, back up na, ganun, tama na, parang may inaawat pa ako. Maliban sa may script yun. But anyway, so gaming sa ex-partner mo talaga na si Marcos Jr. ay hindi karapat-dapat maging presidente. Coming not only sa ex-partner mo, but his PFF. Na hindi pwede sa kadahilanan na siya ay maliban sa nairita at dahil sa pagpupulburon. Tama? Opo. Yan. May kasi, okay, go ahead. Sige. Kasi 'di ba, parang how can you be, parang paano ka nga naman magiging leader kung hindi mo kayang humarap sa tao? Totoo. Alam mo 'yon. Tapos parang if you will let other people lead, parang gagamit ka lang ng ibang tao or like ikaw lang yung nasa front pero iba yung gumagalaw for you. Yun nga, ang hirap nun 'di ba? So iba 'yun. Alam mo, talagang na malungkot para sa taong bayan. Kasi you mentioned the Lagdameo and for sure, may iba pang mga Lagdameo no, sa family na nagpupulburon. At tama ba ako? Opo. But hindi na lang muna natin pangangalanan, di ba? Okay, Opo. So, yeah, parang magsa-sounds na naman ako, sounds like. Sounds like. Hindi, kasi kini-question kung how deep, 'di ba? Actually, yung ibang kapatid ni Sap, ninong ng anak ko. Oh, Yun. So talagang close eye relationship talaga kayo. Hindi ko masasabing close kami kasi nga galit sa akin, di ba? Pero nung bata kami. Bata-bata pa. Bata-bata pa. Opo. Bata-bata ka pa rin naman kayo ngayon. Okay. Opo. Alright. So ang mga katanungan, Miss Kat, sinasabi ng iba, hindi yan totoo sinasabi niya. Sino ba naman yung mag-aalok dyan? Ba't naman aalokan ni Lisa Marcos yan? Hindi kakakilala pa lang niya. Correct. Anong comment mo sa mga taong gusto kang i-discredit at siraan? Actually, gusto ko nga yun. Gusto ko yung tanong na yun. Sa totoo lang. Hinihintay ko yung tanong na yun. Again and again, ang sagot ko dyan, kasi nga po, it's their own house. And nobody can just enter, especially if they're doing that. So, yung mga tinatanggap lang nila is yung mga taong may tiwala sila. And for another person to bring another person with them, it means na pwede. Pwede silang katiwa-tiwala. And like any other people, sabi ko, I'm not just an ordinary person na bago nilang kasama. I'm a partner of a very, very close friend of yung kaibigan nila. Totoo naman. Yung tanga-tanga lang ng tao ang mag-question ba kung bakit talaga nandoon si Cathy Binag. Di ba sinagot na ni Cathy Binag na yung mga taong pupunta doon trusted, ikaw, hindi ka trusted, hindi ka kilala ni FL Lisa Marcos, natural, hindi ka invited. Loyalista ka lang. Di ba? Loyalista ka lang. Kahit loyalista ka, may trust issue doon si Lisa Marcos Kasi papunta sa bahay, meron na bang inimbitahang loyalista sa bahay ng mga Marcoses? Meron na bang inimbitahan ng mga loyalista na nagkapi-kapi si Lisa Marcos kasama si BBM? Diba, dapat sana mag-invite sila ng mga loyalista. Pero wala Diba? So itong si Cathy, hindi basta hindi ordinaryong tao to. Kasi naging, konektado siya ni Tony Boy. O natural, trusted si Tony Boy, kasama na siya, package na siya. Diba? So, diba, parang sabi ko nga sa inyo, diba, parang ako, pag nag-invite ako sa bahay ko, tapos meron akong stigma na nag-iingat ako, hindi ako basta mag-i-invite. Kung sino lang. Yeah. Tapos we're doing it all together. Correct. Diba, parang hindi ako tanga na pupunta lang doon. At saka hindi lang naman po sa akin lang nangyari yan. May mga event po, even sa parties na
pumupunta siya, tas ino-offera niya yung mga tao. Alam na alam, may kamag-anak nga siya, inofera niya, di ba? Alam mo yun? Yeah, grabe. So, balik tayo sa Voltes 5. Kamag-anak, inoferan ng white t-shirt. Grabe naman, pati kamag-anak hindi sinasanto para lang mag-enjoy sa party, para mag-party-party lang, para happy-happy, para high-high, di Carabao, di Batutin. Grabe. Shock ako Pulburon Boys. Kasi nabanggit natin yung mga prominent na apelyido, no? Zubel, Daza, Marcos, Magdameo. Sino pa ba yung isa? Yun mga kabibig. Yun. Grabe, na-shock ako mga kabibig. Na ganun pala, as in mga kabibig. So balik tayo, na-stop ko ang sharing kasi may mga commercial. Sige, balik tayo. Ito na kabibig. Nabanggit yun. Yung mga apelyedong yun, actually lahat yun nasa politika na ngayon. In-appoint ni Marcos Jr., hindi man diretso yung naktasi niya sa pulboronic activity, pero yung mga kapatid, ang mga anak, nakakalungkot. Okay? Alam mo kasi, usapang pampubliko to eh. At I believe meron din sa PAGCOR. Sabi mo kanina, hindi ka natatakot dahil yun ang na-witness mo. Opo. For sure, may mga may USB ka nga. Okay? Ay gusto lang kitang iiwas, no? Kasi alam ko pwede ka nilang i-intimidate, pwede ka nilang kasuhan, pwede ka sintakin. Kung kaya mo lang sabihin, sino-sino sa inupo ni Marcos Jr. sa PAGCOR, sa Office of the President, at sa iba pang mga ahensya, ang na-witness mo ng iyong mga mata at maaring kasama sa USB na pulboronic? Ako, yung isa, kasi siya, nakaupo siya. Government official siya. Na-witness ko talaga, isa si Altenco. Altenco? Oh my God. Altenco po. Yun, isa siya. Yun. Tapos, sa Malacanang meron din. Pero next story. Alam niyo. Sobrang revelasyon ito. At alam ng PSG yan. Sana nga yung PSG protect the people, please. Alam niyo po. Protect the people. That's good. Okay. Napakapanibagong revelasyon magmula sa buong pamilya, first family, and now the PAGCOR chief. Actually, nabanggit ko rin yan dahil meron na naka-inform din sa akin na PSG people, no? Yeah, you're right, tama. So imagine mo, okay? Ang mga pinaupo ni Marcos Jr. ay kasama niya sa pulburon session. Saan tutungo ang taong bayan? Hawak nila ang multi-trillion, we're not talking billions now, trillion budget, national budget, na napupunta o nahahawakan ng mga taong pulboronic. Isa ba to sa reason kung bakit talagang napakatapang mo at hindi ka natatakot? This is a big revelation now that the PAGCOR chief, nakita mo, ikwento mo paano mo nasabi, Miss Cathy, na kasama si Altenco sa pulboronic activity. Well, sa isang bahay sa Dasma, madalas nakikita ko siya. Yung get-together namin. Tapos ginagawa po nila. Minsan nga, di ba sabi ko, naiiwanan pa ng residue. So, yun yung nangyayari po. So parang, yes po, totoo po. Yan yung reason. Hindi, again and again, di ho ako tanga na lalabas dito. Alam ko, pwede lang gawin lahat sa akin. Wala ho akong pakialam. Kasi I'm speaking my truth and I'm an eyewitness again and again. And i-discredit nila ako, wala rin po akong pakialam. Kaya nga, alam nyo po, kaya kung gusto nyo pong, sabi nila, di ba, okay, pag dinemanda ka, how will you prove it? Eh di, right ko rin pong mag-call na the only way for me to prove it is for them to undergo hair follicle test. Diba? That's the only way that I can prove them. The USB, ha? Exactly. So, the USB. Iba ka, no? Iba din yung iba din yung way of thinking mo, yung your strategy before coming out. And we appreciate you, Miss Cathy. Sobrang tapang mo.
Diba Thank yung you. sabi ko nga yung ganyang alindog na hindi mo akalain na sobrang tapang yung revelasyon. Pwede naman tayong magpa-cute-cute na lang or enjoy life, di ba? At hindi na tayo makialam sa politika, pwede ka na lang manahimik na hindi mo ilalagay sa peligro ang iyong sarili at ang iyong pamilya. But you chose to speak up. And we are grateful, Miss Cathy. So, sa ngayon, yun lang muna ang papangalanan mo na inupo ni Bangag Jr. Siguro, no? Marami ka pa talagang, kasi isang USB or 150 USB. So, na pinakala. So, malamang baka kumbaga, gumanon yung computer pag mag-explode yung computer. Hindi. Correct. The reason why I'm not naming the other ones yet, I'm giving them the chance na humiwalay. I'm giving them the chance na umalis sa side niyan. Kasi talagang, kasi parang, kaya dahan-dahan, yung mga pinapangalanan ko now, yan yung mga nagkukos ng trouble sa Mindanao, yan yung mga, and I can attest to it. Talagang gawain nila yan. Yung mga nakaupo, ang nagtatapang-tapangan, na akala mo kung sino na ang lilinis. So, kaya ako pinapangalanan. Kasi tinitingnan ko anong ginagawa. Siyempre, binibigyan mo pa rin ng chance. So, ngayon, yung mga iba pa, na alam nila kung sino sila, kung ako sa inyo, tumiwalag kayo. Kasi talagang binibigay ko to sa inyo. Kasi parang, may pinagsamahan din tayo. Pero pag, yun nga, again and again, pag party pa rin kayo, syempre meron din akong insider na, alam mo yung napapagod na rin sa ugali nila. Hala ka mga kabibig. Yun ang latest na pinasabog ni Miss Cathy Binag na si Pagcourt Chief. Grabe, no? Kayo mga kabibig, ano sa palagay nyo? Ay niwala ba kayo sa bagong pasabog ni Miss Cathy Binag? Hanggang kailan ito matatapos, itong pasabog ni Cathy Binag? Kasi sinabi niya, she will give a chance sa yung iba na hindi pa niya napangalanan. Meron pa palang pinaupo si Pangulong Bongbong Marcos na kasama sa polboronic session nila. Nako, sabi ni Miss Cathy Binag, hindi siya natatakot. Oo. Kasi hawak niya ang katotohanan. Siya ang eyewitness. Kung magsasampa man sila ng kaso, edi haharapin niya. Pero ang sabi niya, sige, para mapatunayan ko na ito mga sinasabi ko, totoo, magpa-hair follicle test kayong lahat. Hala ka mga kabibig. Nako, kung kayo mga kabibig, ano ang inyong komento tungkol dito? Baka meron pang lalabas na tao, no, na magsasalita, hindi lang si Miss Cathy Binag. Yun ang napakalaking iskandalo again. Di ba mga kabibig? So, comment down below kung ano ang iyong opinion dito. Parang nangingilabot. So, yung Malacanang pala ay bahay ng maraming turugista, mga Benedictus Addictus. Yan ang tanong ng ilang mga netizen. Yan lang po mga bibigyan ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para more lebak-lebak, more evidence, more chika-chika para sa latest trending news. Shout out pala sa ating mga OFW all over the world. Kumusta po kayo dyan? Okay pa ba? Kaya pa ba itong mga latest trending news sa Pilipinas? So parang ang hirap ng mag-breathe in, breathe out. Ang hirap ng maniwala. Ang hirap ng bumoto. Baka ulit maghahalal tayo ng isang politiko na ginagamit lang pala tayo. Binobodo lang pala tayo ng masasarap na salita. Magandang mukha. Parang anghel. Pero pag nakaupo na, mas demonyo pa. Sa demonyo. Bye everyone. See you next time. Don't forget to like, share, subscribe.